Sinagot naman ni Xian Tan ang mga papuri ni Master Qin. Sinabi niya, habang may pagdududa, na mabait raw si Master Qin at napakaswerte rito, subalit kanyang pinagtataka kung bakit ito tumungo sa kanyang silid ng 10 oras ng gabi. Agad naman na humingi ng tawad si Master Qin sa kanyang mga nagawa kay Xian Tan, dahil sa pagpapadala niya ng mga misteryosong individual upang subukan lamang ang lakas nito. Maya-maya lang, may ibinigay si Master Qin na isang libro at humingi ng kapatawaran kay Xian Tan. Anya, ang librong iyon ay naglalaman ng teknik upang maitago ang kanyang tunay na lakas. Dagdag pa niya, nakakaya rin itong itago ang kanyang antas bilang Earthen Saint Master. Winika naman ni Xian Tan na kalimutan na lamang nila ang mga pangyayari sa nakalipas na gabi, sapagkat nais niyang ipaalam ang tungkol kay Uncle Wu at hayaan siyang makapagpaliwanag, na ikinagulat naman ni Master Qin. Naitanong naman ni Master Qin kung ano ang ibig niyang sabihin tungkol kay Uncle Wu. Sinagot naman ito ni Xian Tan. Anya, noong mga nakalipas na araw, tinangkang kunin ni Uncle Wu ang Sacred Stone na kanyang pag-aari, subalit sa hindi inaasahang pangyayari, napatay niya ito. Kaya't kanyang naitanong kay Master Qin kung alam raw ba nito ang tungkol doon. Sinagot naman ito ni Master Qin na hindi niya iyon alam. Natahimik naman si Xian Tan matapos marinig ang sagot ni Master Qin. Sa isip-isip niya, dapat raw ay hindi niya na lamang ito sinabi. Agad naman nagbigay galang si Master Qin kay Xian Tan at winikang tumungo siya roon upang humingi ng tawad. Isa pa, nais niyang humingi ng pabor na huwag pabayaan ang kanyang anak na si Qin Shao matapos nilang tumungo sa Mercenary City. Saad pa niya, ang pag-uugali ng kanyang anak ay napakasimple, at kung sakali mang madawit ito sa anumang gulo o kapahamakan, sana'y tulungan ito ni Xian Tan. Sumagot naman si Xian Tan at sinabing huwag itong mag-alala dahil hindi niya ito pababayaan. Dahil kahit hindi naman raw sinabi ni Master Qin ang tungkol roon ay gagawin na rin iyon ni Xian Tan. Natuwa naman si Master Qin dahil sa pagiging mabuti ni Xian Tan, subalit na itanong naman ni Xian Tan kung paano na raw ang tungkol kay Uncle Wu. Tumugon naman si Master Qin sa tanong ni Xian Tan. Anya, huwag raw ito mag-alala dahil nahahati sa dalawa ang kanilang clan, kung saan ay may pamilyang Tian at Qin. Winika ni Master Qin na ang napaslang raw ni Xian Tan ay mula sa pamilya ng Tian, kung kaya't wala dapat itong ipangamba dahil hindi naman nila gusto ang isa't isa. Matapos ang kanilang pag-uusap ay sumapit na ang umaga, kung saan ay pinakita ang isang barkong panghimpapawid na sinasakyan ni Xian Tan. Manghang-mangha naman rito si Ming Dong, samantalang si Xian Tan naman ay inaalala ang kanyang pamilya na naiwan sa Gerson Kingdom. Sa isip-isip niya, sa oras na siya ay nakabalik sa kanyang Changyang Mansion ay maghihiganti siya sa Huayuan Sect, kung kaya't maghintay lamang ito. Lumipas ang ilang buwan ng paglalakbay at nakarating na rin sina Xian Tan sa Mercenary City, kung saan maraming individual ang nagtipon-tipon upang makilahok sa mercenary competition. Pinakita naman ang isang elder mula sa itaas ng isang portal na tila natutulog, na napansin naman ni Ming Dong, Xian Tan, at Qin Shao. Winika ni Ming Dong kung gaano pa raw ba katagal matutulog ang elder at sana ay ayanunsyo na nito ang pagsisimula ng kompetisyon. Sa kabilang banda naman ay biglang lumiwanag ang portal mula sa kanilang harapan, dahilan upang magising ang elder na natutulog mula sa itaas. Mabilis na inilabas ng elder ang mga entry order upang makapasok ang lahat ng kalahok sa portal at kanyang inanunsyo ang pagsisimula ng kompetisyon. Kanya itong ibinahagi sa lahat ng naruroon at winikang ang unang hakbang sa kompetisyon ay ang stage ng elimination, kung saan matapos nilang makapasok sa portal ay kusa na silang may teleport sa lugar na pagdarausan ng kompetisyon. Maya-maya lang ay bigla silang nabalot ng isang kulay asul na enerhiya at agad na pumasok sa portal. Matapos makapasok nila Xian Tan sa loob ng portal ay napunta ang ating bida sa gitna ng kagubatan. Subalit sa kanyang pagbagsak ay kanyang naramdaman ang isang presensya mula sa kanyang likuran. Sa kanyang paglingon ay naruroon si Ming Dong, na agad namang tinawag si Xian Tan, na ikinatuwa naman ng ating bida dahil kasama niyang na-teleport si Ming Dong sa parehong lugar. Tuwang-tuwa rin si Ming Dong dahil maaari silang magtulungan upang madaling matapos ang kompetisyon, na sinagot naman ni Xian Tan na huwag ito maging padalos-dalos. Sa kanilang pag-uusap ay naramdaman ni Xian Tan ang isang paparating na panganib, kaya't mabilis niyang hinayla paitaas si Ming Dong matapos magkaroon ng pagsabog mula sa kanilang kinatatayuan. Lumabas naman ang isang malaking ahas na halimaw na nais atakihin sina Xian Tan,
At habang sila ay nasa ere ay mabilis na itinulak ng ating bida si Mingdong papalayo. Unti-unting hinugot ni Xian Tan ang kanyang Saint Sword mula sa Void of Space at naghanda upang umatake. Mabilis na sumugod ang malaking ahas patungo kay Xian Tan habang ibinuko nito ang kanyang bibig upang atakihin si Xian Tan. Pinakawalan naman ni Xian Tan ang kanyang atake tungo sa malaking ahas na lumikha ng malaking pagsabog sa mukha nito. Matapos atakihin ni Xian Tan ang halimaw ay agad siyang bumaba sa kalupaan, subalit kakaunting pinsala lamang ang natamo ng malaking ahas. Muli itong naghandang umatake at mabilis na sumugod kay Xian Tan. Subalit kalmado lamang ang ating bida at muling humanda upang ito ay atakihin. Galit na winika ni Xian Tan na nakakainis na raw ang halimaw na iyon. Kung kaya't ginamit niya ang isa sa kanyang mga teknik at binanggit ang mga katagang, Blue and Purple Swords Infinity Sword Blade, na lumikha ng malalaking sword slashes na tumama sa malaking ahas. Agad itong napaslang at bumagsak sa kalupaan, dahilan upang ito ay mawalan ng buhay. Samantala, narinig naman ni Xian Tan ang tinig ni Mingdong na paparating. Pinakita naman si Mingdong na tila natataranta pa at hinahanap ang malaking ahas, subalit itinuro naman ni Xian Tan ang bangkay ng malaking halimaw mula sa kanyang likuran, na ikinagulat ni Mingdong. Winika naman ni Xian Tan na magmadali na silang umalis at maglibot sa buong lugar habang ibinabalik ang kanyang Saint Sword mula sa Void of Space. Ngunit bago sila umalis ay nais ni Mingdong na kunin ang magic core ng malaking ahas, na kanya sanang ibibigay kay Xian Tan. Subalit hindi naman ito tinanggap ng ating bida dahil hindi niya rin naman ito kailangan, kaya't itago na lang raw ito ni Mingdong. Lumipat naman ang eksena kung saan ay napunta sina Xian Tan sa isang lugar na puno ng kulay rosas na usok na nagkalat sa buong paligid. Sa isip-isip naman ni Xian Tan na hindi naman lilito ang nakakalasong usok na iyon ng walang dahilan, kaya't maaaring ang lugar raw na iyon ay mayroong tinatagong sekreto. Inilabas naman ni Mingdong ang kanyang antidote at inalok ang ating bida kung nais rin ba nito na uminom ng antidote upang hindi maapektuhan ng nakakalasong usok, ngunit tinanggihan naman ni Xian Tan dahil hindi niya nakailangan ito. Sa kanilang pag-uusap ay may isang individual ang lumitaw mula sa kanilang likuran at agad na pinagbantaan sina Xian Tan. Winika ng individual na nasa mapanganib na lugar raw ang kinaroroonan nila Xian Tan, kaya't kung nais raw nilang mabuhay ay ibigay na lamang nila ang mga kayamanang kanilang pag-aari. Mabilis naman na naghanda si Mingdong at inilabas ang kanyang espada. Saad niya na ang lakas raw ng individual na nasa kanyang harapan ay nasa antas ng Earth-Earn Saint Master, habang si Xian Tan naman ay tila walang pakialam at kalmado lang. Ikinatuwa naman ng individual dahil marunong raw kumilala si Mingdong ng lakas ng kanilang kaharap, kaya't ibigay na lamang nila ang mga kayamanang mayroon sila. Agad namang hinawakan ni Xian Tan ang balikat ni Mingdong at sinabing huwag na raw ito mag-alala dahil siya na ang bahala rito. Samantala, sa kabilang banda naman ay naghanda na ang individual at pinagbantaan si Xian Tan na huwag raw itong umiyak matapos niya itong paslangin. Sinang-ayunan naman ito ni Xian Tan kaya't kanya na itong hinamon na sumugod. Mabilis na sumugod ang individual patungo kay Xian Tan habang hawak-hawak ang kanyang sandata, ganoon rin ang ating bida na inilabas ang kanyang aura at binigkas ang kanyang teknik na Healing Spirit, at pinakawalan ang isang malakas na sword slashes tungo sa kalaban. Tinamaan naman ang individual dahilan upang maputol ang kanyang sandata at mamuti ang kanyang mga mata kasabay ng pagtilapon sa hindi kalayuan. Sa tindi ng ginawang atake ni Xian Tan ay hindi ito makapaniwala sa mga nangyari. Hindi nag-atubiling tutukan ni Xian Tan ng kanyang Saint Sword ang individual, kung saan ay winika ni Xian Tan na ibigay raw nito ang lahat ng kanyang kayamanan, habang ito ay nagtataka kung paano naging ganoon kalakas si Xian Tan sa murang edad pa lamang. Hindi rin nagtagal ay ibinigay nito ang isang singsing na naglalaman ng lahat ng kanyang kayamanan at nagmakaawa na huwag siyang paslangin ng ating bida, na agad ring kinuha ni Xian Tan at umalis. Habang sila ay naglalakad, naitanong ni Mingdong kung nakapag-breakthrough na raw ba si Xian Tan sa Earth-Earn Saint Master, na sinang-ayunan naman ni Xian Tan. Saglit namang napahinto ang ating bida. Anya, totoo raw ba ang sinabi ni Qin Xiao na sinubukan ni Mingdong na mag-breakthrough kasama ang mga babae mula sa treasure shop? Mariin naman itong itinanggi ni Mingdong na halos mamula na ito at pinapatigil si Xian Tan sa pagsasalita, na tinatawanan lamang ni Xian Tan. Maya-maya lang ay napagdesisyonan nila na ipagpatuloy ang paglibot sa lugar. Sa kanila namang paglalibot ay napansin ni Xian Tan ang usok na unti-unting pumapalibot sa kanilang kapaligiran, kaya't pinayuhan niya si Mingdong na mag-ingat.
Naghanda naman si Xian Tan at Ming Dong sa pakikipaglaban dahil sa pagbalot ng makapal na usok sa buong paligid, ngunit kanilang ikinagulat nang may isang bagay silang napansin. Pinakita naman ang isang nakalutang na malaking bato sa ere mula sa kanilang harapan at may nagsasalitang misteryosong boses sa paligid na winiwikang 5,000 taon na raw itong nag-aantay. Bigla namang may lumabas na isang portal sa harapan nila Xian Tan at sinabing pumasok na raw sila sa portal, na agad naman nilang sinunod upang malaman ang nasa loob nito. Mula sa loob ay pinakita ang isang elder na nakasuot ng puting kapa at nakaupo sa isang trono, na mabilis namang nagbigay galang sina Ming Dong at Xian Tan. Winika ng elder na matagal niya raw hinahanap si Ming Dong na kanya namang ipinagtaka. Agad itong napatayo sa kanyang kinauupuan at naitanong kung si Ming Dong raw ba ay ang descendant ng Nero family, dagdag niya pa kung ang ancestor raw ba nito ay nagngangalang Ming Yishan. Tumugon naman si Ming Dong sa tanong ng elder. Aniya, mayroon raw isang individual na nagngangalang ganoon, ngunit hindi niya naman alam kung saan iyon nalaman ng elder. Tinawag naman si Ming Dong ng elder upang lumapit habang nakatayo naman si Xian Tan sa tabi ni Ming Dong. Pinagmamasdan niya ang elder. Mula sa kanyang poster at maamong ekspresyon, hindi niya maramdaman ang kahit anong intensyon ng pagpatay mula rito. Kaya't agad na rin na lumapit si Ming Dong rito. Sa paglapit ni Ming Dong, tiningnan siya ng matanda ng may malalim na titig. Kasunod nito, nagsalita si Ming Dong ng seryoso at nagbigay galang, tanong niya kung ano raw ang maitutulong niya sa elder. Inilabas naman ng elder ang isang piraso ng sinaunang jade na kumikislap sa mahina ngunit may kakaibang liwanag. Winika niya na ang piraso ng ancient jade na ito ay ipinagkatiwala sa kanya ni Ming Yishan bago ito namatay. Dagdag niya pa, iniutos sa kanya na ipasa ito sa isa sa kanyang mga tagapagmana. Habang nasa palad ng elder ang jade at inaabot kay Ming Dong, naramdaman niya na ito raw ay nagsimulang magparamdam ng kakaibang enerhiya mula nang pumasok sina Ming Dong sa loob ng portal. Alam niya na may dumating ng isang tagapagmana ng kanyang kaibigan na si Ming Yishan. Naitanong naman ni Ming Dong kung alam raw ba ng elder ang tungkol sa kanyang pamilya. Tumugon naman ito at ikinwento ang mga nakaraan sa nakalipas na 5,000 taon. Naikwento niya na mayroon raw silang binuong mercenary group at masayang naglalakbay sa buong mundo. Subalit nang sila ay tumungo sa Death Cave, may isang malakas na spell ang umatake sa kanila. Saad niya pa na upang makaligtas siya, isinakripisyo ng kanyang kaibigan na si Ming Yishan ang kanyang sarili at bago ito mawala ng buhay, ibinili nito na ihatid ang jade sa kanyang pamilya. Subalit nang siya ay tumungo sa pamilya ni Ming Yishan, pinaslang ang mga ito ng hindi pa nakikilalang nilalang. Kung kaya't siya raw ay naglakbay sa buong mundo, dala-dala ang jade, upang hanapin ang pumaslang sa pamilya ni Ming Yishan at maghayganti. Ngunit kahit ganoon, wala pa rin siyang natagpo ang natitirang pamilya ni Ming Yishan. Lumipas naman ang maraming taon at bumuo siya ng isang palasyo sa lugar na iyon upang mas mapabilis ang paghahanap ng tagapagmana ni Ming Yishan. Ngunit ngayon, siya raw ay natutuwa dahil natagpuan na niya ang kanyang matagal nang hinahanap. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at masaya niyang naikwento na matalik raw silang magkaibigan ng kanyang ancestor. Kanya ring naitanong kung naruroon ba sila upang makilahok sa mercenary competition. Nagsalita naman si Ming Dong at agad na pinakilala si Xian Tan. Winika ng elder na maaari silang magpahinga muna sa loob ng kanyang palasyo at tutulungan niya sila upang lumakas, sapagkat sila raw ay napakahina pa. Naitanong naman ni Ming Dong kung maaari bang isama niya si Xian Tan sa kanyang pag-cultivate, ngunit hindi naman sumang-ayon si Xian Tan. Aniya, si Master Qin ay pinagkatiwala sa kanya ang kanyang anak na si Qin Xiao, kaya't kailangan niya itong hanapin. Hindi rin nagtagal at napagdesisyonan na rin ni Xian Tan na umalis upang hanapin si Qin Xiao. Hiniling niya sa elder na siya na muna ang bahala kay Ming Dong, na sinang-ayunan naman ng elder. Habang siya ay papaalis, tuwang-tuwa ang elder dahil mayroon raw isang maaasahang kaibigan si Ming Dong. Ay tumungo siya sa tabi ng ilog at kumuha ng tubig. Sa kanyang ginagawa ay may napansin siyang isang nilalang na nagmamasid mula sa kanyang likuran, kung kaya't agad na naghanda si Xian Tan at inilabas ang kanyang Saint Sword. Pinakita naman ang isang babaeng individual na naghahandang atakihin si Xian Tan gamit ang kanyang pana habang sinasabi na papaslangan niya raw ang ating bida. Ikinagulat naman ito ni Xian Tan nang kanyang makita ang individual na babae, kung saan naalala niya na ito ang Cheka Bebe na nakakita ng kanyang little birdie mula sa tubig ng talon. Nagalit naman ang Cheka Bebe nang makita si Xian Tan, kung kaya't agad itong naglabas ng aura at handa ng pakawalan ang kanyang atake.
Winika naman ni Xian Tan na ang mga nangyari sa kanila noong nakaraan ay hindi lang pagkakaintindihan, na mas lalo namang ikinagalit ng Check Abebe dahil sa mga walang kwentang paliwanag raw ni Xian Tan, kung kaya't sinabi niya na doon na raw magtatapos ang buhay ng ating bida. Mabilis niyang pinakawala ng kanyang atake patungo kay Xian Tan at mamatay na raw ito, na nagresulta naman ng isang malakas na pagsabog sa kinaroroonan ni Xian Tan. Naiwasan naman ito ni Xian Tan at dali-daling tumakas upang makalayo sa galit na Check Abebe, habang kitang-kita ang itsura ng ating bida na takot na takot. Muling naghanda ang Check Abebe na atakihin si Xian Tan, aniya na kung totoong lalaki raw si Xian Tan ay huwag raw itong magtago. Samantala, si Xian Tan naman ay mabilis na tumatalon-talon sa mga puno at nais na makalayo mula sa Check Abebe, at sa isip-isip niya na hindi naman raw siya hanggal upang gawing target nito. Habang naghahanda naman ang Check Abebe ay may individual ang tumawag sa kanyang pangalan, kung saan ay isinigaw nito ang pangalan ng Check Abebe bilang Loenair at binati siya sa muli nilang pagkikita, na kanya namang ikinagulat. Napalingon naman si Loenair sa kanyang likuran nang mapansin ang mga individual na naroon at binanggit ang pangalan ng individual na tumawag sa kanyang pangalan na Shi Shangri at sinabing sino raw ito upang magpakita sa kanyang harapan. Narinig naman ito ni Xian Tan na nagtatago mula sa likod ng puno. Sa isip-isip niya na base raw sa kanyang nakikita, ito raw ay kaaway ng Check Abebe na nagngangalang Loenair. Nagalit naman rito si Loenair, kaya't agad niya itong inatake gamit ang kanyang pana. Subalit sa isang kumpas lamang ng kamay ni Shi Shangri, lumikha ito ng malakas na pagsabog na kitang-kita ang malakas na enerhiya at impact na nagkalat sa buong paligid. Ngunit hindi naman napinsala sina Shi Shangri, kabilang ang mga alagad nito. Sa halip, ay minaliit pa ang sandatang hawak-hawak ni Loenair. Winika ni Shi Shangri na nagsasayang lamang ito ng oras dahil kahit anong gawing atake ni Loenair ay hindi siya mapipinsala ng sandata nito na tinawag niyang King Soldier, na ipinagtaka naman ni Xian Tan ang mga sinabi ni Shi Shangri dahil hindi niya pa naririnig ang tungkol sa sandatang King Soldier. Samantala, sa kabilang banda naman ay pinagbantaan ni Loenair si Shi Shangri na kung susubukan raw nito na hawakan ang kanyang buhok ay hindi mag-aatubiling makipaglaban ang kanyang Wang family hanggang kamatayan. Tumawa lamang si Shi Shangri sa mga sinabi ni Loenair. Binika niya na huwag raw itong mag-alala at magiging responsable siya sa katawan nito. Dagdag pa niya na tatango siya sa kanyang Huang family upang pakasalan ito agad-agad. Nagalit naman si Loenair sa mga sinabi ni Shi Shangri, kaya't mabilis niya itong inatake at kahit raw siya ay mamatay ay hindi niya hahayaan na mahawakan nito ang kanyang buhok. Muli itong lumikha ng malakas na pagsabog habang nagmamadaling tumungo naman si Loenair tungo kay Xian Tan. Sa kanyang pagdating ay nakiusap ito sa ating bida na tulungan siya nito na labanan sina Shi Shangri at hindi niya na ito aatakihin pa. Subalit bigla namang sumingit si Shi Shangri at sinabing ito raw ay away lamang sa pagitan ng kanilang mga pamilya, kung kaya't huwag raw makialam ang ating bida sa kanilang gulo kung ayaw raw ni Xian Tan na matulad sa isang lalaking individual na kanilang ginulpi na halos mamatay na sa pagkakabogbog. Agad nitong hinagis ang isang belt at pinakita ang pagmamayari ng individual na kanilang ginulpi, na napansin naman ni Xian Tan na tila pamilyar sa kanyang paningin. Naalala naman ni Xian Tan ang belt na gamit-gamit ni Qin Xiao, kung kaya't kanyang ikinagulat at ikinabigla ng kanyang napagtanto, na ito ay pagmamayari ni Qin Xiao. Sa galit ni Xian Tan ay kanyang pinalabas ang kanyang nag-uumapo na aura na ikinabigla ng lahat na naruroon. Namangha naman si Loenair sa kanyang nakita dahil sa napakalakas na enerhiya ang pinapalabas ng ating bida. Mabilis namang nawala si Xian Tan sa kanyang kinaroroonan at agad na pinaslang ang isang alagad ni Shi Shangri nang hindi man lang nito napansin ang ginawang atake ni Xian Tan. Habang sila ay nasa ere, ay sinabi ni Xian Tan na ayaw niyang magsayang ng oras sa mga ito, kaya't sabihin na lamang nila kung saan naruroon ang may-ari ng belt na kanilang ipinakita. Bika niya pa habang may nakakatakot na ekspresyon, nasaan ito ngayon? Nagalit naman si Shi Shangri sa ginawa ni Xian Tan dahil walang pakundangan ang pagpaslang nito sa kanilang kasamahan, kaya't agad niyang inutusan ang isa niyang alagad na paslangin si Xian Tan na agad rin itong sinunod. Mabilis nitong sinugod si Xian Tan habang isinigaw na mamatay na raw ito, ngunit sa kanyang pag-atake ay nadepensahan naman ito ng ating bida gamit ang kanyang Saint Sword. Kung saan ay winika pa ng alagad ni Shi Shangri na dudurugin raw nito ang sandata ni Xian Tan gamit ang kanyang kamao. Subalit unti-unti namang naglaho si Xian Tan sa harapan ng alagad, na tila naging isang hangin sa kanyang harapan, na ikinagulat nito dahil sa kanyang nasal ayan.
Sa kanyang pagkabigla ay may isang espada ang tumusok sa kanyang dibdib, dahilan upang siya ay mas lalong mabigla at damanak ang dugo mula sa kanyang katawan. Mula roon ay pinakita si Xian Tan na galit dahil hindi na lamang nito sagutin ang kanyang tanong ng maayos. Samantala, sa kabilang banda naman ay manghang-mangha si Loinier sa ipinakitang lakas ng ating bida. Sa isip-isip niya, paano raw naging sobrang lakas ni Xian Tan? Aniya na hinayaan lang raw ba siya nito nang magsimula silang maglaban kanina? Lumipat naman ang eksena mula kay Xian Tan kung saan kanyang napansin si Shi Shangri na dahan-daang tumatakas, kung kaya't mabilis siyang kumilos patungo sa harapan nito, na ikinagulat naman ni Shi Shangri. Habang nasa kanyang harapan si Xian Tan ay pinagbantaan niya ito na kung sasaktan siya ng ating bida ay paniguradong tutugisin siya ng kanyang pamilya hanggang sa kasulok-sulukan ng mundo. Ngunit wala naman dito pakialam si Xian Tan at tiningnan ng matalim si Shi Shangri, sabay winikang sagutin na lamang nito ang kanyang tanong, sapagkat kung hindi ay matutulad ito sa kanyang mga alagad. Hindi naman nagpatinag si Shi Shangri sa mga pagbabanta ni Xian Tan. Sa halip ay nagalit pa ito at sinabing, sa tingin raw ba ni Xian Tan ay matatakot siya rito. Mabilis namang sumugod si Xian Tan habang naglalabas ng aura upang atakihin si Shi Shangri. Habang sa kabilang banda naman ay naghanda na rin si Shi Shangri at inilabas ang kanyang barrier upang dumpensa sa gagawing atake ni Xian Tan. Sa pagtama ng atake ni Xian Tan ay tila wala man lang itong epekto sa ginawang barrier ni Shi Shangri, kung saan ay nanatili pa rin itong buo matapos atakihin ni Xian Tan. Habang nasa loob ng barrier si Shi Shangri ay pilit pa rin na idinidiin ni Xian Tan ang kanyang Saint Sword sa barrier nito. Subalit hindi niya pa rin ito magawang mabasag o magawa ng kunting bitik. Maya-maya lang ay inilabas ni Shi Shangri ang kanyang sandatang letigo na agad niyang winisiwas patungo kay Xian Tan, na kanya namang naiwasan.